Nang makatawid na sila, bumunot pa ng panyolito si Arman at ipinaglatag ng mauupuan ng dalaga sa may damuhan. Lalo na namang natawa ito. O ano naman ang nakakatawa sa ginawa ko? Umiling-iling si Joan. Di mapigil ang hagik-hig. Sa lahat ng magtatanim, ikaw ang gayak na gayak. Mantaking mong may baong ka pang panyolito. Laking syudad ka siguro. Hindi na nakikubo si Arman. Kapansin-pansin kasi ang kaibahan ng kanilang estado sa buhay. Sa dala niyang pamawi ng pawis, Gucci pa ang tatak ng dala niyang panyolito. Samantalang mga lumang tuwalyang kupasilang ang nakalabalabal sa leeg ng mag-ama. Maupo ka niya, anyaya ni Arman. Baka hanapin tayo ni Tatang doon sa taniman. Nervyoso pa naman yun. Malay niya kung napatagal tayo sa pagpapastol ng kami, hindi sabihin natin sa pagbalik natin na natagalan tayo. Hindi ako marunong magsinungaling sa Tatang ko. Nahahalata niya kapag tumitingala pa ako't nag-iisip ng isasagot. Ako ang bahala sa'yo. Magkwentuhan muna tayo rito kahit saglit lang. Naunang maupo si Arman, di ako magsisinungaling sa Tatang mo. At umiling sumunod si Joan. Bakit ang lakas ng loob mong gawin ang mga bagay na ito kahit na nariyan ang Tatang mo? Kasi alam kong hindi siya magagalit sa akin. Ikaw na rin nga ang may sabi. Naaalala niya sa akin ang kuya mo. Kaya ba magagawa mo rin magsinungaling sa kanya? Sa magulang mo ba ginagawa mo ito? Alin? Ang pagsisinungaling? Oo. Paano ka matitiyak? Wala nga akong maalala eh. Napakamukot ng buhok si Joan. Ikaw, agaw pansin ni Arman sa kanya. Ano ako? Bakit hindi ka natatakot na kasama mo ako rito? Malay mo naman kung totoong safe akong tao. Hindi ko naman problema ang ganyang panakot. Sanay na ako. May kinuha si Joan sa kanyang bulsa. Isang 29 bagawang Batangas. Ang laki ang mga mata ni Arman. Saan mo nakuha yan? Bigay sa akin ni Tatang. Protection ko raw. Noon si Ruin muntik nang madali sa akin ang kadya-chansin niya. Hindi ko pa siya kakilala noon. Ibinulsa uli ni Joan ang patalim. Pero kapag alam kong ligtas ako sa kasama ko, walang silbi ito. Nasumo na rin maigi ni Arman sa kanyang isip ang ibig sabihin ng sinabi ni Joan. Kahit ilang sandali pa lamang silang nagkakilala, ay nagtitiwala na ito sa kanya. Pero ba't hindi nagamit ni Joan ang patalim na iyon noong gulatin niya ito sa may kusina noong nagdaang gabi? Bakit hindi ginamit nang mawala ito sa balanse sa pagtapak sa batuhan at muntik-untikan silang magkahalikan? May pilyong ngiting sumilay sa mga labi ni Arman ang bigyang kahulugan ni iyo. Anong hiningiti-ngiti mo riyan? Wala. Mag-iingat na pala ako sa paglapit sa iyo. Deadly ka pala. Maraming nakatagang patalim si Tatang. Naipon na yan tila na samid ang itsura ni Joan pagkatapos mag-prayer ng pagsasalita. Halata ni Arman sa isang saglit na tila may kinukubli si Joan sa kanya. May gusto kang ikwento sa akin, Joan? Wala, tara na. Tumindig na si Joan. Mamayang hapon na natin balikan ng mga kambing. Tumindig si Arman. Bakit mukhang balisa ka? Wala. Joan, umugong sa liblib na po akong feeling ni Mong Berting na nagbuhat sa ibabaw ng mukha. Si Tatang yun, tayo na. Ang bilis ng mga pa ni Joan na tumakbo patungo sa kanaroroonan ng ama. Patawid pa lamang sila ng sapa ay natatawa na nila. Joan, napahangos na dumarating si Mang Berting. Joan. Napadaos-dos ang bato at mapulang lupa ang kalunos na si Mang Berting. Tatang, halos liparin ni Joan ang kanyang ama. Hindi pa maniyawari kung ano ang kinatataranta nito, ay nangingig na ang kanyang tinig. Anak, may mga paparating na mga pulis. Itago mo ako. Itago mo ako, nak. Tatang, Mang Berting. Gulad na sabad ni Arman sa mag-ama. Tulungan mo kami. Pagmamakaawa ni Joan. Bago pa nakasagot si Arman ay nagtatakbo na si Mang Berting patawid sa kabilang sapa. Umakyat ng mataas na puno ng kawayan. Ano ba ang nangyayari? Mamaya na kami magpapaliwanag. Kapag lumabit dito ang mga pulis na yun, kunwari abalak tayo sa pagpapastol, wala tayong nakita. Naiintindihan mo? Ano? Taranta rin si John sa paglapit sa mga kambing. Kunwari nga abala sila sa pagpapastol. Naiwang nito si Arman sa pagkakatindig sa kabilang dako ng sapa. Ang bilis ng mga pangyayari. Napatingala lang siya sa mataas na lupang pinanggalingan ni Mang Berting kanina. At nakita nga niyang may bumungad na pulis, pero tipong hindi naman nagmamadali sa paghahanap ito. At napatras ng ilang hakbang si Arman nang makita niya ang kasama ng pulis. Si Redentor, ang nakilala niyang pinsan niya. Kuya Arman, ang lakas ng sigaw ng pinsan ni Arman. Padaos-dos din itong bumaba sa mapulang lupa. Tuwang-tuwang niyakap ang pinsan. Salamat at nakaligtas ka sa aksidente. Alalang-alala na sa iyo ang mga matpapa mo. Ilang araw ka rin naming hinahanap. Nakanganga si Arman sa mga kaharap. Namumutla sa sindak ang kanyang mukha. Sumabad ang pulis.
Natrimbrihan kami na may naganap na aksidente riyan sa kabila ng creek noong isang araw. Dumating itong pinsan mo at tungkol sa investigasyon namin. Paano ho ninyo nalaman? Walang muwang na tanong ni Arman. Pero tumingin lang sa malayo ang pulis na parang ipinapahalatang naiinip na siya. Gusto nang umalis. Nagpatuloy pa si Redentor sa di maawat ng gilak. Mangiyak-iyak pa man din ito. Kuya Arman, sino mag-aakalang matatagpuan kita rito? Akala talaga namin. Niyapis siya uli ng kanyang pinsan. Madali rin siyang bumiting. Nilingon niya si Joan. Tumatawid ito ng sapa. Hawak ang isang kamay ang tali ng kami at sa kabila namang kamay ay mahigpit ang pagkakatikom ng panyulitong Gucci. Tiimbagang pa rin nakatanaw sa kanya. Nagmamakaawa ang tanaw sulyap kay Arman. Iniwaran na rin ng pulis ang magpinsan na makumpirma na ayos na ang lahat. Nagkumahog kaagad sa pagkayag sa Redentor kay Arman. Tayo na, tiyak magpapaparty nito ang mumo. Akala niya mawawala na ng tuluyan ng kaya sa isang heredero ng pamilya Guevara. Teka Red, may tinuluyan ako rito nang maganap ang aksidente. Sila ang sumukup sa akin. Sinundan ni Redentor ang sulyap ni Arman kay Joan at sila man ay napanganga. Naghinala kaagad ang isip sa pagitan ni Arman at ng dalagin na sa kabilang dako ng sapa. Joan, tawagin mo na si Bambarding. Wala na kang. At lalong napalong ang pagkakanga ng bibig ni Redentor nang makitang umislide pababa ng puno ng kawayan si Mang Barding. Arman, taga-saang tribo ba yung tinuluyan mo? Pumaling si Redentor sa pinsan at sa itaas ng puno nakatira. Umukol ang mga pisngi ni Arman sa pinigilang pagtawa. Hagikik naman itong si Redentor. Gumayak na silang pabalik sa munting kubo ni Mang Barding. Katulad ni Arman noong una, giliw na giliw din si Redentor sa mga antics ni Mang Barding. Ay tikman mo amang, aring espesyal na lambanan ko. Nadilihensya ko lang ito sa kumpare ko sa tupat. Tinadyo pa nga ni Mang Barding si Arman. Kaganda naman pala ng pangalan mo. Arman, mantakin mong milyonaryo ka pala. Pero para sa akin ay ikaw pa rin si Luis, ang kaisa-isa kong si Luis. Nagkasabay-sabay silang tatlo sa inuman. Hindi na nakaiwas si Arman sa pagpapaliwanag ng buong pangyayari. Sa magamang Joan at Mang Barding, kailangan na niyang humantad. Nang maaksidente ako ng gabing iyon, lasing na lasing ako. Gusto ko nang magpakatamatay sa sama ng loob. Gusto akong ipakasal ng papatmama ko sa isang babae na hindi ko mahal. May banta pa si Papa na aatakihin siya sa puso kapag nilabag ko ang utos niya. Hindi ko akalaing tinutuong nga nilang lahat ang mga plano. Nagipit na ako. Ayokong pakasal kay Didit. Nalito na ako. Kaya nagawa kong magtangkang magpakamatay. Napataas siya ng tingit ang unang tinamaan na nagsusumamo niyang tinig ay si Joan. Hindi totoong may amnesia ako. Gusto ko lang makalimot. Gusto ko lang tumakas sa magulo kong nakaraan. Yun din ang dahilan kaya pumayag ako. Huwag nang mag-report sa pulisya. Gusto ko munang matahimik ang buhay ko. Tama ni Joan ang kalasingan ni Arman. Lalo na nang guluhin ni Arman ang sariling buhok at muling mapayuko. Pati siya ay nanlulumulan sa nararamdaman ni Arman na kalituhan. Sa mga sandaling iyon ay naging formal si Mang Barding. Walang kurap na namumula na iyang mga mata sa pagtingin sa kagwaawang si Arman. Hindi siya nakapagpigil. Isinantabi niya ang hawak niyang baso ng anak at dinaluhan ng binata. Anak ko, huwag kang malungkot. Narito kami. Hindi ka namin pababayaan. Inakbayan niya si Arman. Para na rin kitang anak. Sasamahan kita sa pamamo. Ako ang magpapaliwanag sa kanya ng nararamdaman mo. Tatang, awat na Joan. Arman, pinsan, huwag kang mag-alala. Wala ka nang dapat problemahin dahil wala rin dito si Didi. Nagtungo na siya sa States. Tinanggap na niyang hindi mo siya mahal. Napamaang mukha ni Arman sa kanyang pinsan. Napapisil naman ang isang kamay ni Joan sa pagkakahawak sa panyulita ni Arman na hanggang sa mga sandaling iyon ay ayaw niyang bitiwan. Parang pagkarinig niya sa pangalan ng babaeng iyon ay pagtarak ng talim ng 29 sa kanyang dibdib. Ang ibig mong sabihin, Redentor? Oo, malaya ka na Arman. At narealize na rin ng iyong papa na buong buhay mo ay dinidiktahan ka niya. Nabuksan ang isip niya sa isang katotohanan na kailangan ka rin niyang bigyan ng kalayaan. Ibinili niya sa akin, sabik na sabikar na raw siya sa iyong pagbabalik, Arman. Totoo ba yun, Redentor? Napatindig si Arman sa tuwa. Joan, niyapos niyang bigla si Joan. Biglang-bigla. Nang laki na lang ang mga mata ni Joan na hindi nakabunot ng kanyang balisok. Arman, bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Marasa ang pigpiglas ni Joan sa katawan ni Arman. Natigilan silang lahat. Napatindig si Mang Barding. Sakalang waring nagising si Arman. Joan, I'm sorry. Napahiya ang dalaga sa kanyang ama. Lalong-lalo na kay Redentor na napaamang naman ang tingin sa kanilang dalawa. Tumakbo palabas si Joan. Nang kanang sumunod si Arman sa babae. Nang mapasulyap siya kay Mang Barding. Kinumpasan lang siya ng kamay nito at nagsabing sige na. Kung
Kung ano-ano naman ang kinalikot ng mga nanginginig na kamay ni John sa labas ng bahay. Ang nakaayos ng mga kahoy na panggatong ay nagulo niya at inayos sa ilig. Sakbibi ang isip at puso ng takot. At nakakainis na pagkagusto sa lalaking kabilis niyang minahal. Joanne, Arman, huwag mo akong intindihin. Pwede ko bang palampasin ang pagtatampo mong damdamin? Hindi ako nagtatampo. Anong karapatan kong magtampo sa'yo? Hindi pa naman tayo lubos na magkakilala. Joanne, inawat ni Arman ang isang kamay ni John. Alam kong maiksi man ang panahon nagkakilala tayo, pero naging lubos naman ang pagkakaunawaan ng ating mga puso. Pumiglas ang kamay ni John. Ano bang kahibangan ang sinasabi mo? May iba kang minahal bago ka napat pa dito. Madaling tinungo ni Joanne ang likod bahay at pinagbalingan naman ang mga damit sa sampayan. Humabol pa rin sa kanya si Arman. Hindi ko siya minahal, kahit kailan hindi ko iniibig si Didi. Hindi ako basta-basta napapaibig sa isang babae hanggat hindi ko natitiyak sa puso ko na may tinitibok nga ito para sa kanya. At sa palagay mo niya patibok ko ang puso mo? Oo, dahil alam ko nangyari din ang gayon sa'yo. Lumayo pa si John kay Arman dahil halos hablusin na siya nung malabnos itong palad sa recruit.